Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ano ang posibleng mangyari kapag nabawasan ng mga senador na ng minorya? Ang mga dito, posibleng matuloy na ang impeachment ni Sara. Hindi ba ninyo naiisip yung senaryo na yan? Yung senaryo na yan, posible yan eh. Yung impeachment ni Sara. Kasi, yung desisyon ng Korte Suprema doon sa impeachment ni Sara, ang sinabi lang naman ng Korte Suprema, yung final na impeachment noong anong buwan ba yon? October ba yon? Ay anong month ba yon? Anong month ba final? February 5. Medyo nalimutan ko na. February 5. February 5, final yung impeachment kay Sara. Kaya lang, pagdating sa Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema, unconstitutional, invalid yung impeachment ni Sara. Pero pwede raw i-refile after February 6. Yan. Yun ang sabi ng Korte Suprema. Pwede. Kung gusto nyo, i-file nyo February 6. Pero pwede pa rin. Kasi may motion for reconsideration sa Korte Suprema, pwede pa rin ma-reverse ng Korte Suprema yung desisyon. So dalawa ang posibleng mangyari. Bago ang February 6 ay baka lumabas ang desisyon ng Korte Suprema. Sana naman na himasmasan ang Korte Suprema. Pagka yung Korte Suprema ni-reverse yung desisyon, ang ibig sabihin ng ni-reverse, sasabihin ng Korte Suprema, may mga mali sa naging desisyon namin, rene-reverse namin ito, so tuloy na ang impeachment. Ibig sabihin, posibleng December, posibleng January, tuloy ang impeachment. Tuloy ang impeachment kung i-reverse. Paano kung hindi i-reverse ng Korte Suprema? Wala pa ring desisyon ng Korte Suprema. December na, January na. Pwede na mag-file ng bagong impeachment complaint kay Sara February 6 pataas. Pwede na. Hindi, na yan. Susunod ka na doon sa guidelines na sinabi ng Korte Suprema. Totoo, medyo mahirap yung procedure na sinabi ng Korte Suprema doon. Masyadong mabusisi. Pero pwedeng sundin yon. Anyway naman, ang kailangan lang naman na boto para maisulong ang impeachment, 1/3. Sa tingin nyo ba hindi natin makukuha ang 1/3 ng mga kongresista para ma-impeach uli si Sara? Pwede yan. Sa pagkakataon na yan, pag dinala yan sa Senado, ang Senate President, si Soto, karamihan ng mga senador ay kakampi na ng administrasyon. Kaya hindi pa rin tapos si Sara dyan. Hindi pa rin ligtas si Sara dyan. Lalo na ngayon, pag nabawasan ang mga senador na kampi kay Sara. Di ba? Diba? Yan yun. Kaya itong pagbawas na ito ng mga senador, malaki ang magiging bearing na to. Matutuloy na ang impeachment ni Sara niyan. Matutuloy na ang impeachment ni Sara. At marami ng senador ang posibleng kumampi sa impeachment ni Sara. Kasi mababawasan na yung mga senador na kampi kay Sara. Ngayon, wag nilang isipin na kaya sila tinanggal sa Senado. O kaya sila dahil makukulong dahil para lumiit ang bilang ng pro-Sara. Hindi yon. Hindi yon. Wala namang ganun eh. Kumbaga natural lang yung flow ng mga bagay. Hindi ito pinagplanuhan. Kumbaga, yung bang pagkaso dyan sa mga anomalya sa flood control ay bahagi ng plano para ma-impeach si Sara? Hindi. Natural yung mga flow ng things. Di ba? Kahit yung paghati ng unit team, Marcos Duterte, para si Duterte ay madala sa ICC, natural na flow ng mga events yun. Hindi yun planado. God works in mysterious ways. Di ba? Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, ano sa tingin nyo? Kaya actually Kaya talaga sila ngayon, pinipilit nila, sabi nga na yung rally sa November 16 to 18,
ng QJC, Iglesia ni Cristo at saka GIL at saka ng mga DDS. Kaya nga sinasabi natin, ano yan eh, tayak bato na yan eh. Yang rally na yan, tayak bato. Ano na yan? Ano yan? All in. All in na yan. Bakit? Eh, kita nyo itong mga nangyayaring ito. Itong mga nangyayaring ito, ano to eh? Malala na, maano na ito? Mababawasan ang mga senador. Mababawasan. Ngayon, ang pagbawas ba ng mga senador na ito ay planado? Hindi yan planado. God works in mysterious ways. 'Di ba? Kumbaga napaka-natural ng flow ng events. Bakit? Kakasuhan ba sila sa flood control, sa anomalya sa flood control para mabawasan ang senador, para ma-impeach na si Sara? Hindi 'yun. Hindi 'yun. Walang ganun. Kaya lang kita nyo naman yung nangyari ng grabing pagbaha. Tapos nung lumabas yung grabing pagbaha sa Manila, sabi ni Marcos, ni PBBM, ni Pangulong Marcos, tingnan nyo nga kung ano yung mga flood control projects na inimplement ng administrasyon kahit sa panahon ko. Anong nangyari? Wala ba tayong mga flood control projects? Hindi ba naging effective? Yun, nakita na ngayon, 450 billion mula lang sa panahon 2022 to 2025, panahon lang ni Marcos. Nangyari dyan sa 450 billion. Yung pala, mga ghost projects, doon na. Nag-speech na si PBBM doon sa SONA. Sabi niya, mahiya naman kayo. So, ibig sabihin, tapos nalaman na ngayon, sangkot pala. Joel Villanueva, Jingo Estrada, Chis Escudero. Bakit? Yung pagkakasangkot ba ni Chis Escudero, ni Jingo Estrada, ni Joel Villanueva ay planado? Hindi yun. Hindi yun. Hindi yun planado. God works in mysterious ways. Ako lang, nakikita nyo yung flow ng mga pangyayari? Yung unfolding ng events. Napaka-natural. Napaka-natural. O ngayon, dahil mababawasan na ang mga senador, pwede nang isulong ang impeachment. Pwede nang isulong ang impeachment. Hindi na malayo yan. Kaya ito mga kabunyog, ang pagbabago sa bansa natin, medyo lang talaga mahirap, mahabang proseso, pero hayaan nyo. God works in mysterious ways. Ang mga bagay na ito nangyayari ng tuloy-tuloy. Tingnan nyo. Akala nila Chis Escudero, akala nila Sara Duterte, akala nila Alan Peter Cayetano, akala nila Joel Villanueva, wala na, patay na ang impeachment ni Sara Duterte. Sa tingin nyo, sa mga nangyayaring ito, mababawasan ang member ng Senado. Pag nagkaroon ng impeachment sa February, wala na, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. Di ba? Sino ang mag-iisip na sila Chis Escudero, sila Marcoleta, sila Bato de la Rosa, sila Padilla, na tuwang-tuwa na sila yung may hawak ng Senado, 1 month lang ang inabot. 1 month lang ang inabot ni Chis. Di ba? Kailan ba hindi naman pala 1 month, more than naman. Kailan ba nagpalit ng leadership ng Senado? September 8, yun. September 8, hindi ko malilimutan yan. Ni Mama Mary yan eh. September 8. Hindi nagtagal si Chis Escudero. June 29 to September 8. Sinong mag-iisip nyo? So napalitan ka agad si Chis Escudero. Napalitan sila Marcoleta, Joel Villanueva. Ngayon, Lacson Soto na. Soto Lacson na. Naging nasa majority na si Risa Hontiveros. Nasa majority na sila Kiko, sila Bam. Ngayon, marami ng kaso ang mga senador. Lalabas na ang arrest warrant ni Bato. Mababawasan palalo ang mga senador. Ayan, pwede nang isulong ang impeachment. Pag sinulong ang impeachment, ang kailangan na boto para makonvict si Sara sa impeachment ay 2/3. Kaya na yan. Kakayanin na yan, ang 2/3 na yan. Kakayanin na yan. Kaya mukhang na to. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, itong topic natin na lalong lumaki ang posibilidad, mababawasan ang senador,
sa susunod na mga araw, ang magiging resulta nito, mukhang matutuloy na ang impeachment ni Sara. At lumalaki ang posibilidad na makonvict siya. Bakit na malaki ang posibilidad na makonvict siya? Ay, mababawasan ang mga senador at ang karamihan ng mga senador na mababawas ay kakampi nila. Ngayon, ito ba ay sinasadya na makasuhan yung mga kakampi ni Sara para mabawasan ang kakampi niya? Hindi yun. Hindi yun. Natural yung flow ng mga pangyayari. Hindi ito pinag-isipan. Di ba? Di ba? Yan yung yan sa totoo lang. Sino ang mag-iisip na si Chis Escudero kaagad-agad mapapalitan bilang Senate President? Kailan siya nakaupo na Senate President sa 20th na Congress na Senate? July 29. Kailan siya natanggal bilang Senate President? September 8. Ganon din si Marcoleta. Blue Ribbon, kaagad-agad napalitan. Hindi yan plinano. Kagagawan kasi nila yan. Di ba? Yan yung yan yung, kaya ngayon, yung sinasabi nga ni, kaya ang gusto talaga nila, mapatalsik na si PBBM. Kaya kung ano-ano nang ginagawa nila, may rally ang Iglesia, GIL, KOJC sa November 16 to 18. Nananawagan na sila ng, Marcos resign. Kasi gusto nila mag-resign si Marcos o mapatalsik si Marcos para mailuklok si Sara. Pero hindi naman yan mapapayagan ng sambayan ng Pilipino. Hindi yan. Kahit mag-rally pa, mag-prayer rally pa ang 1 million, 2 million na INC sa Luneta, samahan pa ng GIL, KOJC, hindi papayag niyan ang sambayan ng Pilipino. Di ba? Sa tingin nyo, kapag nakapagparali sila ng 1 million, 2 million, magre-resign na si PBBM at papalit na si Sara? Mahirap yan. Wala, hindi yan. Hindi yan. Ito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya mas ang sigurado, pag nabawasan ang mga senador na kakampi ni Sara, magiging tuloy-tuloy na ang impeachment. Yan. Mas malaking posibilidad niyan. Okay? Ako, yan yung nakikita ko eh. Makukuha ba nila ang support ng military para mag-withdraw ng support? Hindi. Bakit hindi papayag ang military? Kasi alam nila na pag si Sara ang presidente, pro-China. Pro-China. Sino ang mga mamamayagpag pag nakaluklok si Sara bilang president? Sila Bato de la Rosa, sila Bongo, sila Padilla, sila Marcoleta. Mga pro-Sara, pro-China yan. Sila Amy Marcos. Mga pro-China yan. Yan yun. Kaya malabo yan. Malabo yan. Hindi mangyayari yan. Kaya nga yung kanilang mga rally nakakubli pa nakakamuflage pa sa mga transparency and for a better democracy. Bakit? Hindi naman talaga sila makapagpanawagan ng pagpapatalsik kay Marcos, iluklok si Sara. Kasi kapag nanawagan na silang patalsikin si Marcos, iluklok si Sara, baka hindi na sila makatipo ng 2 million. Kasi marami rin namang mga iglesia ni Cristo, sumusunod din naman dyan sa rally na yan kasi panawagan ng punong ministro nila. Pero pagdating na sa nanawagan na ng pagpapatalsik kay Marcos, pagluklok kay Sara, hindi na yan. Hindi na yan. Sa totoo lang. Kaya, ayan. Ang mga sa kanila, kahit na anong panawagan ni Kiko Barsaga, kahit na anong panawagan ni Chavit Singson, walang mangyayari dyan. Kahit pa anong panawagan nila Mike Defensor, di ba? Sabi ni Mike Defensor, hindi ako nag-organize ng destabilisasyon. Ang ino-organize ko rally. Sige, kahit mag-organize pa kayo ng rally dyan, sa EDSA man yan, sa People Power Monument yan, sa ano pa man yan, Luneta yan, kahit milyon pa kayo, hindi mapapatalsik ang gobyerno. Bakit? Hindi papayag ang sambayan ng Pilipino. Ilan ba kayo sa Pilipinas? Ilang percent lang ba yan? Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, mas malaki pa ang posibilidad na matuloy na ang impeachment ni Sara dahil mababawasan na ang mga senador na kampi kay Sara. Yan. Di ba?
Oh, yan mga kabunyog, mga kababayan, yan ang totoo. Anyway, mga kabunyog, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.